to be covered. Okay. Ang course ko sa university, accountancy. And I was an accountant for 7 years before. So ito yung ginagawa ko. Analysis and recording, source documents, hanggang sa double entry accounting, yung ating topic. Yung ating topic now, and Sir? we start. Kita ba aking presentation? Opo. Sir, tawag dito? Di ba, nung nakaraan po may pina-activity po kayo na parang simple entry, ganun. Meron po di ba nasa work po ako? Sabi ko po sa accounting namin, kung pwede ko pong picture, sabi nila, it's parang privacy daw, ganyan, hindi daw pwede ipa-picture. Kaya, ako, kumuha na lang ako sa Google. Ayaw bigay yung ng sample. Pwede man nilang takpan yung amount eh. Di daw talaga eh. Actually, talaga yan. So, baka merong mga data doon na talagang sila nakakaalam. Yung bookkeeper nyo ba yan? Pwede ka picture at siya mag-picture, di ba? Takpan niyo yung one. Anyway. So, mag-analyze ng transaction The analysis ng transaction is start with the document. Dapat meron kang source documents. Kasi in accounting, you should not record a transaction without a document. Kasi meron tayong objectivity. Dapat objective yung pag-record natin ng mga transactions. So ano ba yung mga source document? Example, yung resibo ng kuryente from Meralco, yung resibo ng PLDT, yung invoice natin, mga official receipt, mga vouchers, mga delivery receipt. Yun ay mga source documents. So based on, nagre-record tayo. Example, if you want to record the Meralco bill, the electric bill of the company, saan ka mag-base? E din sa billing ng Meralco. So the billing of Meralco is a source document. And based on that, based on the source document, we now record sa journal yung expense na electricity or water or PLDT. Saan natin nare-record yung source documents? Naka-highlight sa journal. And based sa journal, pagkatapos ng journal, we now post yung journal sa ledger. Of course, you will understand this pag ginagawa natin actual yung journal and ledger. But basically, that is the flow. Yung mga transactions sa journal will be recorded doon sa ledger. And based sa ledger, we are now going to prepare the financial statement of the company. Example, income statement, balance sheet, and trial balance. So that is the flow of transaction in accounting, in the recording process. And some examples, sabi kanina, the billing of suppliers, the billing of Meralco, PLDT, are samples of source documents. So ano po yung mga source documents na ginagamit natin to record yung mga transactions bago natin i-record? Example, cheque. Checks are source documents. Example, you want to record the salary of all the employees. Sa anong record mo dyan? Anong source document? The employee earning records. Okay? Example, if you want to record, magkano bang tinanggap na pera na cheque ng company? Anong document mo? The checks. Cheque. Right? So, you want to know anong mga binili ng company? So, ang record mo dyan, the purchase order. Magkano pera mo sa bangko? The bank statement. Magkano benta nyo? The sales ticket. So, lahat ng nito guys ay mga documents or source documents to record yung mga transactions mo. So, ibig sabihin, may mga proof tayo or evidence na document before recording a transaction. Pag wala kang record. Example, hindi ka pwede mag-record ng benta pag wala kang invoice. Pag wala kang sales ticket. Kaya nga, pag bibili ka, hanapan mo sila ng sales invoice. Kasi for that company, that is their source documents. Example, kumain ka sa restaurant. Tapos sagot yan ng company. So para ma-record yan ang gastos ng company, hihingi ka ng resibo or sales invoice doon sa resto.
para ma-record yan. Kasi pag walang sales invoice ng kinainan mo, walang re-record yung company mo na meal expenses or meal allowance. So that is what we call objectivity in business. Same thing dito, no? Pag walang employee earning records, hindi mo alam magkanong sweldo ng mga company, walang re-record. Kaya meron kang employee earning records. So yung mga pinanggagalingan, no, ng mga documents. And let's go now to the account. Those are the documents, those are the transaction sa natin nire-record yung mga transaction. So may mga documents sa isang company. Example, yung account. Account is a document. It is a record. Dito natin nire-record yung pagtaas, pagbaba ng asset, pagtaas, pagbaba ng liability, pagtaas, pagbaba ng equity. So sa isang negosyo kasi guys, itong limang to, ito yung madalas na ginagamit natin sa transaction. Affected yung asset, affected yung liability, affected yung equity, affected yung benta or revenue. Pag merong benta, merong gastos. Merong mga expenses. Tawag natin dyan yung mga account. So isang asset, meron siyang sariling account. Liability, meron siyang sariling account. Equity, meron siyang sariling account. Okay, so nire-record natin siya. Now, meron tayong general ledger na pinag-recordan sa loob ng isang company. So ledger is a record. Parang sa parang sa inyong company. Meron kayong record na, example, record ng pera. Pag nadagdag ng pera sa first column, pag nabawasan yung pera sa second column, that is a ledger. Kasi ang ledger, pinapakita niya yung lahat ng accounts na ginagamit ng company. For example, maraming klase ng expenses. Salary, advertising, transportation, meal, repair, donations. Lahat yan ay accounts ang tawag natin. Ang asset, marami ring klase ng accounts ang asset. Cash, receivable, equipment, inventory, stocks. Lahat yun ay accounts ang tawag natin. So pag pinagsama-sama natin lahat ng accounts na ginagamit ng isang company, yung listahan ng lahat ng accounts na ginagamit ng isang company, we call that the general ledger. A record containing all the accounts used by the company. So pag sinabing ledger, marami siyang lamang accounts. Cash, receivable, equipment, inventory, salary expense, income, revenue, lahat. Example, kung may 20 accounts ang isang company, nakalagay yun sa general ledger. So doon mo sa makikita, no? Sa general ledger. Okay, so ito yung mga accounts na madalas nating gamitin. Asset. Sample ng asset, nakalagay sa taas na. Sample ng asset, cash, account receivable, inventory, supplies. Sample ng liability accounts. Lahat may payable sa dulo. Those are liability. Accounts payable, unearned revenue, wages payable, notes payable, interest payable. Those are liability. Utang. Utang ng company. Then under equity accounts, yung owner's capital, kasama dyan. Yung drawing or withdrawal ng company, kasama dyan sa equity account. So dalawa lang yung laman ng equity accounts. The capital and the owner's withdrawal. Pag sinabing capital, pag naglagay ka ng pera, capital yun. Pero pag kumuha ka ng pera sa business, withdrawal yun. Both are under equity accounts. So lahat ng yan ay may kanya-kanyang record. We call those records as the general ledger. I'm just rolling out once again yung mga sample para maliwanag, no? Mga sample ng asset.
or property or ari-arian ng isang company. Ang pinaka-common, cash, receivable, pautang, notes receivable, promissory note na tinanggap, prepaid accounts, mga deposit, supplies, sample, mga bond paper, supplies sa office, equipment, computer, delivery equipment, fax machine, photocopier, and of course, the building owned by the company is an asset, and the land owned by the company is an asset. So, ito yung mga common samples ng isang asset accounts. Pag may asset, merong liability. Accounts payable, utang sa supplier. Notes payable, utang na supported ng isang promissory note. Unearned revenue, ito yung mga benta ng company na hindi pa niya na-earn. Sample ng unearned revenue. Di ba kayo nag-live selling? Tapos sabi ng isang customer, ma'am, pwede ba akong mag-advance ng pera sa inyo? Kasi baka maubos ko. Ibibigay ko na sa inyo. Para pag may binili akong damit sa inyo, meron akong naka-advance sa pera. Itinanggap mo. That is your kita. That is your revenue. Pero, hindi mo pa siya na-earn. Why? Wala pa siyang damit na tinatanggap galing sa'yo. Parang deposit lang yan. On your part, that is unearned revenue. Utang mo yan. Dun sa customer. Kaya liability. Okay, accrued liabilities. Ito mga liability na hindi pa bayad eh. Example, sweldo. Sweldo ng mga empleyado ninyo. Ang sweldo dapat ngayong araw, di ba? Sabado. Hindi ba walang pasok, bagyo? O di may utang ka sa may utang ka sa employee mo. Ba't utang? Isa lunes mo pa mababayaran yan. That's an example of accrued liabilities. Accrued wages, utang. Doon sa mga empleyado ninyo. Sa mga common samples to ng mga liability, pwede nating dagdagan interest receivable, interest payable, wages payable, bonds payable, taxes payable. So may mga payable sa dulo, so those are liability of the company. Okay, so meron tayong equity account. So itong apat na to ay na-discuss natin last time. May apat na items ang nakaka-apekto, nagpapataas, nagpapabawas ng inyong equity. Equity is the capital mo sa business. Equity is your share in the business. So yung iyong initial investment, nagpapataas ng equity. Pero pag binawasa mo, kumaka ng pera sa business, nagpapabawas ng equity. Pero pag nakabenta ka, nagpapataas ng equity. Pero pag gumastos ka, nagpapababa ng equity. So those four affects your equity counts. So pag pinakompute ang equity sa'yo, itong apat ang iyong i-compute. Owner's capital, minus withdrawal, plus revenue, minus expenses, is equal to your equity. Example, lagyan natin ang amount, no? Ang owner's capital mo or perang nilagay sa business ay 100,000. Okay? Tapos, nakabenta yung company ng 20,000. So, yung dalawa, 120,000 na yon. 120, no? Pero yung business, meron ding gastos. Magkano? 5,000. So, 120,000 minus 5,000 is equal to 115,000. Then kumuha ka ng pera sa business, pang birthday mo, 2,000. Hindi yung 115,000, bawasan ulit natin ng 2,000. So, ang iyong equity ay 113,000 pesos. So, ganun pag-compute ng equity or share mo
sa business. Okay, so equity. Let us analyze. Yan. Itong equity lang ha, itong equity lang. Ito na yung may araw eh. Sa under equity, once again, merong 4 na items ang nakaka-affect ng equity. Ito rin yung sinample ko kanina, pero dito, mas malinaw na. Nakikita niyo na kung ano yung mga items affecting equity. Owner's capital, owner's withdrawal, revenue, expenses. Sa madali siyang intindihin, may naka-plus sign dito eh. Ayan, So it means that owner's capital increases plus equity. Owner's withdrawal decreases owner's equity. Revenue increases plus equity. Expenses decreases minus kasi equity. So yan. So lagyan natin amount kanina. Magkano owner's capital? 100,000. Magkano revenue? 20,000. So 120,000 yon. Magkano expenses? 5,000. So 120 minus 5,000, 115. Magkano withdrawal? 2,000. So 115,000 minus 2,000 is equal to 113,000. That is your equity. Equity lang ha. So pinag-usapan natin yung equity. 113,000. That is 113. Yan ito kasi mamaya yung quiz mamaya, ganito. Pag-compute ng equity. Okay, so account ang tawag natin dyan. Assets is an account, liabilities is an account, equity is an account. In under them, marami pang sub-accounts. Cash, receivable, payables. Then after that one, ito ledger. So sabi ko kanina, ang ledger is listahan, no? Ng lahat ng accounts na ginagamit ng business. So ledger is a collection of all accounts for an information system, a company's size and diversity of operations affect the number of accounts needed ng isang company. So, yung isang company, depende sa kanya, no? Kung gaano karami yung kanyang accounts. So, for the sake of discussion, kinuntian lang natin accounts. But actual situation sa mga companies, example, San Miguel, pwedeng 50-50 ang kanilang accounts eh. Ganun karami accounts. Pwedeng 100 yung accounts eh. So, marami. No? Okay, so the chart of account is a list. Ito ay sample ng ledger or chart of accounts. So chart of accounts, kasi nakalista dito yung account number tapos yung account title or account name. So dalawa to ha, hinati ko lang ha, dalawang columns to pati sa gitna. Okay, so inuuna nating ilista sa chart of accounts ay asset. Asset muna, then liabilities, then equity. Yun ang pagkakasunod-sunod. Kaya sa ating account titles dito, yung mga nauna ay asset. So, paano malalaman? Pag ang account number ay nag-start ng 1, 101, 106, 126, 128, 167. Nag-start ng 1, yun ay mga asset.
So from cash, account receivable, supplies, prepaid insurance, equipment, those are asset of the company. So, depende sa account number, no? Na naka-assign sa kanila. Okay, then next, to be written, lahat naman ng liability. Sa lahat ng liabilities, meron silang account number nag-start ng number 2. So, 201, 236. So, therefore, ito accounts payable and unearned revenue are samples of liability account. So, bakit may laktaw? Example, accounts payable 201, notes payable 202, interest payable 203. Kaya may nakareserbang numbers. Kasi minsan, dalawa lang yung liability ng isang company, kaya dalawa lang dito. Pero minsan, maraming liability, kaya yung mga numbers, nakareserba sa kanila. Same thing for asset, no? O diba asset, no? Bakit 106? Ito sa minsan, may mga iba pang asset yung company, kaya nakareserba yung isa, ibang asset, ibang account number. So next, number 3. So, lahat ng equity ay nag-start sa number 3 number. So, yung capital is 301. Kasi equity account yung capital. Yung withdrawal is 302. Kasi equity account ang withdrawal. Okay, so next. Next natin ilalagay lahat ng mga revenue or income ng business. Nag-start ng number 4. So, ang pinaka-common na benta, the revenue. Benta yan mga bentang goods. Revenue ang tawag natin dyan. Pero pag binibenta mo ay service, gross receipt ang tawag natin dyan. Kasi ang revenue, guys, ginagamit lang natin yan pag ang binibenta mo ay mga physical goods. Pero pag binibenta mo ay service, example, a beauty parlor, gross receipt ang tawag natin. Sa ibang revenue sa gross receipt. Okay, so ang rental is a revenue, so that is 406. So the same thing guys sa number 4, maraming klase ng revenue. Basta lahat sila nag-start ang number 4, 401, 402, 403, 404, 405, 406. Now, ang pinakamarami ay salaries, expenses. Maraming klase ng expenses ang isang company. So, lahat expenses should start with number 2. Number 6. 622, 637, 640. May mga laktaw sila kasi nga minsan may sinisingit tayong mga expense title. Kaya may allowance na number, may nakareserbang number para sa kanila. Alright, so let's move on. Ito'y sample ng isang account. We call this the T account. So bakit tinawag siyang T account? Kasi korteng letter T. It is shaped as letter T. So this is an account. So ito rin tinatawag nating ledger, no? So kasi bawat account may sariling ledger, no? So ipakita natin sa T account. A T account represents a ledger account and is a tool used to understand the effects of one or more transactions. Okay. So, account dito, sa kulay dilaw, ilalagay mo dyan yung account title. So, ano bang mga account title natin? Diba meron tayong tatlong klase ng account, asset, liability, tapos equity.
And you can also be more specific. Kasi under asset, may cash, may account receivable, may supplies, may land, may inventory, building, land. So ilalagay mo dito yung account title, example, cash. Sa kulay dilaw ha, ilagay mo dyan yung asset title, example, cash, account receivable, inventory. O ganoon din sa mga liability account. Ilagay mo sa kulay dilaw, notes payable, accounts payable, unearned revenue, wages payable, interest payable. Okay, yun ang mga account title natin. Now, ang account title, meron siyang dalawang sides. The left and the right side. Yung pag nakaharap ka sa screen, left side, di ba? The left side is the debit. Pag nakaharap ka sa screen ng laptop mo, the right side is the credit. So debit and credit. So, madaling tandaan, DC, no? DC. Nauna yung D. Nahuli yung C. So letter D means the debit. Letter C means the credit. Okay? So saan ginagamit? Yung debit and credit. Pag meron kang accounting nung high school, you can recall, no? Na may rules ang debit and credit. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. So lahat ng accounts may debit and credit side. Lahat ng accounts tumataas, bumababa sa debit, tumataas, bumababa sa credit. So depende sa account titles. O siya na itsura ng itsura ng isang accounts. Okay, ito na yung share. Kailan dinadebit, kailan kina-credit. So ito na yung ating double entry accounting. Okay. So umpisan ko siya by presenting again the accounting equation. Accounting equation is the asset is equal to liability plus equity. So madalis ang tanda kasi, di ba, umpisa pa lang palaging inuuna natin yung asset. Palaging pangalawa yung liability. Palaging pangatlo yung equity. Kahit sa chart of account, di ba? Yung pagkakasunod-sunod, ganun yung ginagawa natin. So bakit sunod-sunod? Kasi sa ating accounting equation, palagi siya nakauna, palagi na sa left side, ang asset. At palagi na sa right side, ang liability plus equity. Ito ang accounting equation, hatiin natin ha. Yung nasa left ng equal sign, that is the left side. Yung nasa right ng equal sign, liabilities and equity. Okay? So pag sinabing left, asset. Pag sinabing right, magkapatid yung dalawa. Liabilities and equity. Parehong nasa right. So magkapatid silang dalawa. Ang kanilang kalaban ay si asset. Na nasa left side. Okay? So tandaan, basic, no? Asset left, liability and equity, right side. Right side ng T accounts. Right side ng accounts. Madali naman kabisaduhin, di ba? Asset left, liabilities, equity, sa right. Okay. So, kabisado na, no? O, dito tayo sa pangalawang box. Itong box na yan, hinati ko siya. Ba't ko hinati? Kasi ang asset nasa kaliwa. Yung liability and equity ay nasa kanan. Okay? Now, yung asset muna ang ating tingnan. Ang asset ay may dalawang side. The left side and the credit side. Pag left side,
debit. Pag right side, credit. Diba? Usapan natin. Pag left side, debit. Pag right side, credit. So therefore yung asset, ganun. Left side, debit. Right side, credit. Right? Now, tumataas sa debit, tumataas din sa credit minsan. Pero paano natin malalaman kung tumaas o bumaba sa debit? Paano natin malalaman kung tumaas o bumaba ang isang account sa credit? Okay? O sa madaling tandaan, di ba ang asset nasa left side? So therefore, ang asset ay tumataas sa left side. Anong left side? Debit. So therefore, pag tumaas ang asset, ilagay mo sa debit. Kasi yun ang kanyang normal balance. Ang normal balance, kung saan side siya, left side, yun ang kanyang normal balance. Okay? Now, pag isang amount ay tumaas sa debit side, therefore, saan sa bumababa? Automatic sa credit. Wala ibang pupuntahan eh. Tumaas sa debit, automatic. Bababa yan sa credit side. Okay? So basta tandaan nyo, ang asset na nasa left side, therefore, tumataas sa left side. Ano yung left side? Debit. At bumababa siya sa credit. Alright. So that is the left side of the accounting equation. Lipat tayo sa right side ng accounting equation. Once again, ang right side ay yung liabilities, tapos yung equity. Liabilities muna tayo. Saan tumataas? Saan bumababa ang isang liability account? Di ba balik ng tanong, anong side ba ang liability? Right side. Di ba nasa right side ang liability? O therefore, yung kanyang normal balance, tumataas siya sa right side. Sa right side ay credit. Right side to, credit. So therefore, pag tumataas sa right side or credit ang isang liability account, saan siya bumababa? Hindi sa debit side, wala nagang pupuntahan eh. Sa debit side siya. So pag tumaas ang isang liability, i-record mo sa credit. Pag nabawasan ang isang liability, i-record mo sa debit. Right? O, next question. Equity tayo. O, ito napakadali, di ba? Kasi ang equity and liability, sabi ko kanina, magkapatid. So, kung anong behavior ng liability, yun din ang behavior exactly ng isang equity accounts. So, pareho lang sila. Therefore, pag yung equity ay tumaas, i-record mo sa credit. That is normal. Yung sa makatuwid, pag bumaba ang isang liability, pag bumaba ang isang equity, i-record mo sa debit. So that is the rule of debit and credit. Kahit nakapikit ka, no? Kabisado mo na yun, eh. Basta alam mo, anong nasa left side ng equation, anong nasa right side ng equation. Kung saan side siya nakalagay, yun ang kanyang normal balance. Pag sinabing normal, doon siya tumataas. Sabi notice, kung saan ang kanyang normal, doon siya tumataas. So, ang right side, ang kanilang normal, since sa right side sila ay credit. So, ibig sabihin yan, normally, tumataas ang liability at equity sa credit side. So, yung kanyang behavior ng mga asset, liabilities, and equity. That is basically analyzing transaction.
So, paano siya ginagamit? Example, ito ay cash. O pag tumas yung cash, pag tumas ang 10,000 yung cash, lagay mo dito sa debit. Pag nabawasan yung cash ng 2,000, lagay mo dito sa credit. Left side, 10,000. Right side, 2,000. Anong balance? 8,000. Kasi magkaiba sila. Okay, o sample. Hindi pala sample to. Ano pala to? Sa equity naman. Kasi dito na-discuss natin yung asset, liability, and equity. Iba paano yung expenses? Paano yung revenue? Paano yung drawing or withdrawal? So, ito yung rules sa equity. O, di ba ang equity ay nasa right side? Pag tumas ang equity, kine-credit natin. Diba? Ito yung normal eh. Ang equity, tumataas sa right side. Bumababa sa debit sa left side. Alright? So therefore, ang revenue ba nagpapataas o nagpapababa ng equity? Kung sagutin ko ang revenue ay nagpapataas ng equity. Ulitin ko, ang revenue or income ay nagpapataas ng equity. Pag nagpapataas ng equity, so pareho lang siya dito. Diba? Pareho lang siya dito. So pag revenue pala, pag tumaas, i-record mo sa credit. Pag yung revenue nabawasan, i-record mo sa debit. Kasi magkakampi ito at ito. Kasi nagpapataas ng equity ang revenue, so magkaparehas lang sila. Right? So therefore, yung withdrawal and expenses ay nagpapababa ng equity. Nagpapababa ng capital. Diba? Therefore, baliktad. Pag withdrawal and expenses, kabaliktaran. Ba't kabaliktaran? Pag tumaas ang withdrawal, naka-debit. Pag bumabang withdrawal, naki-credit. Pareho silang dalawa ng expenses. So ito yung magkakampi, kaya pareho kanilang araw. So, withdrawal expenses are the same, magkapatid. So, pareho kanilang araw, green and yellow, and red. Yung capital and revenue, pareho sila, magkapatid sila. So, pareho yung kanilang red and arrow, green. Red and arrow and green arrows. So, ganun pag-analyze ng mga transaction. So, ibig sabihin, pag nakabenta ka ng 10,000, dito mo siya ilalagay sa debit. Diba? Pag nagkaroon ka ng gastos na 2,000 expense, dito mo siya ilagay sa debit. Pag nabawasan yung gastos, dito mo siya ilagay sa credit side. Pag mayroon ng amount, kasi lalagyan natin ng amount, yung mga T-account na yun. Pinapakita natin ngayon, mga arrows lang. Ibig sabihin, pagtaas ng amount, pagbaba ng amount. Pag nagkaroon ng amount to, mga amount na mga pera ng ating ilalagay dyan. Instead of arrows. Hirap na. Nung college ako, gusto ko nang magpalit ng course eh. Hirap pag-analyze eh. Hindi ko tayo matuturo. Basta intindihin nyo lang ito, no? Ma-appreciate nyo ito eh. Pagkakabisado nyo to, no? Mga rules ng debit and credit. Kasi nga ito yung foundation natin, guys. Kung pag kumakain ka ng burger, ito yung pinaka-meat, pinaka-karne. Pag hindi mo ito naintindihan, hindi mo naintindihan pag-record ng isang transaction. So, i-master nyo to.
yung dalawang slides na to. Kasi ito yung ating foundation sa susunod na topic natin. Kasi magre-record na tayo next meeting eh. So, kabisuduhin nyo lang tong dalawang slides na yan. Okay, well, I don't have any slides anymore, so that is the end. It's nag-break time na kayo, magla-lunch break ko pala. No? So, I'm going to end the lesson. Thank you for attending